Hello guys, may share ko sa inyo about my transplant journey. May nag-comment kasi, sabi niya, ano daw ba yung proseso sa first step to two, and ano ba daw yung pwede sa bank statement. So first, ay nanghingi ako ng referral sa aking nepro sa NKTI kasi doon ako magpapatransplant. Binigyan niya ako ng referral and sabi niya daling ko sa social service. Pagdating doon, merong table sa labas, may staff doon na nakabantay. Binigay ko sa kanya yung referral ng nepro ko and then binigyan niya ako ng color yellow na paper, maliit. Nandun nakalagay yung initial requirement na kailangan kong i-provide para makapagpa-schedule ako ng interview sa social worker. So, yung initial requirements na yon merong tatlo doon. Nakalagay doon, um, provide mo yung blood typing, and then, PSA birth certificate, at yung HOPE certification. Yun yung sa orientation, and then papa-certificate ka. So, bago niya pala binigay sa akin yon, tinanong niya muna ako kung may donor ako o wala. Kasi kung wala, yun lang yung kailangan kong i-provide. Yung sa akin lang. Pero kung may donor, dalawa kayo magpo-provide nun. Same lang naman, blood typing, PSA, and then HOPE certification nyo both. Donor and recipient. So, wala akong donor. So, cadaver ako. Cadaver application ko. So, yung after no, na-provide ko na yon, bumalik ako sa kanya. And then, binigyan niya ako ng schedule for social worker interview. That is 1 month. 1 month yung hinintay ko kasi yun yung pinaka malapit na date na available. So, during the interview, kailangan honest ka sa lahat ng tanong ng social worker. Lahat ng katotohanan about sa'yo, sa pagkatao mo, sasabihin mo. Hindi ka pwede magsinungaling kasi malalaman din yan sa background checking. Once malaman ng social worker sa background checking na nagsinungaling ka, kahit na isang information lang yan, like, pangalan lang ng parents mo, may isang na mali lang, possible deny yung application mo for Z package. So, kailangan lahat ng tanong na sagot mo at lahat ng sagot mo tugma sa background checking nila. Hindi pwedeng magkamali. Kasi pwede kang ma-deny or ma-disqualified. Hindi nila i-cover yung transplant operation mo. Masyadong malaki yun. So, mabigat. Kaya, kailangan bago ka pumunta doon sa interview, handa ka, nakakondisyon ng isip mo, at sigurado ka sa lahat ng mga isasagot mo. Ganun po. So, kapag nakapasa ka doon sa interview ng social worker, bibigyan ka na niya ng list of requirements, major requirements yon, sobrang dami. Hindi naman sobra, pero marami. Lahat yon ipoprovide mo, including the bank statement. Sa bank statement, kung cadaver ang application mo, mas malaki yung tinatawag nilang show money na kailangan mong i-prepare. Kapag may donor ka, mas maliit or possible zero billing ka. Zero billing doon sa operation at sa iba pang mga kailangan. Pero, syempre, may show money pa din. Pero mas maliit na. Mas kaya siyang i-provide. And, kapag may donor ka kasi, mas mabilis yung proseso, mas mabilis kang matatransplant kasi may donor ka, may living donor ka. Unlike sa cadaver, sabi ng social worker ko, 6 months to 1 year ang hihintayin bago ma-operahan. Kasi ganun katagal yung hihintayin bago magkaroon ng um, cadaver donor. So hindi yun piksa, estimated lang yun na time. Possible abutin pa ng mas matagal. Possible abutin pa ng mga 1.5 year kung kailan magkakaroon ng available donor na ma-match sa akin, sa cadaver. So, ganun po. Doon sa bank statement naman ay hindi naman kailang kabuuan ng amount ang i-provide ka agad para mag-proceed sa next step. So, sabi ni ma'am, kahit 10% lang nung amount na kailangan i-provide, initial amount lang naman. Basta may bank statement na may pakita at merong laman, at least 10%,
pwede na mag-start or mag-proceed sa next step, which is yung workup. Ganon po. Hindi naman kailangan kabuuan ng amount kasi masyadong malaki yun. Hindi mo mapoprovide yun kahit isang taon ka magtrabaho kung minimum wage earner ka lang, ganon. So, ayun po. Nandun pa lang ako sa step na yun, and yung bank statement lang talaga yung kulang ko. And hoping, soon, 'di ba, ma-provide ko kahit man lang 10% kung sakali, ganon. So, yun lang po ang aking mai-share sa ngayon dahil andun pa lang naman ako sa level 3 ng aking transplant application. So, sana po nasagot ko yung tanong ni Ma'am Marian. Thank you so much. Please like, follow, and share. Bye!